Hello! Hi! Good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa ating mga ilit-ilit. Hindi ko alam kung paano i-address. Basta alam ko lang po ilit kayo. At sa ating mga diamond stars dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po talaga po ayaw humarap dito. Hindi po ako sanay na ganitong maharap sa maraming tao. But then, kinakaya pag napilitan. Napilitan po ako dito sa aking pinakamamahal na ano bang tawag dyan? Sa aking sponsor, kay Nida Salvador, kay Miss at sa aking pinakamamahal na si Lou. Yes! Team Abo. Team Elite Pabo. Team Elite Pabo. Team Elite Abo. Okay. Ma'am Lu, Ay, nako. Sa totoo lang po, hindi ba kung paano sisimulan? Kasi nung kami kumakain ngayon, sabi ni Sister Lou, magsasalita, uy, po, hindi ko kaya, ayoko. Sabi ko siguro next time, but not now. Pero wala akong magawa. Sabi nga ninyo, there's no word as no in this. So, ngayon, ang akin po i-share sa inyo ay hindi po para sa aking sarili nangyari, kundi ako po ay mayroong pamangkin. Siya po ay, anong age ni Marvin? 62 years old. Siya po ay consultant sa Nigeria. And sabihin na natin, nag-earn siya ng $500,000, more than half. But then, nagkaroon siya ng depresya. Ang una, nagkaroon siya ng, prostate. Nagkaroon siya ng prostate. Tapos, after yun, nagkaroon siya ng, nagtitremble yung kanyang kamay. So, na-diagnose siya na meron siyang Parkinson. So, after that, minsan nagja-jogging siya, inadapa. Sa pagkadapa niya yun, nagkaroon ng hemorrhage sa kanyang brain. So, dinala namin sa Asian, na-operahan siya. Awa ng Diyos, naka-recover naman. And so, after siguro ilang months na naka-recover na siya, again, sa pag-jogging na naman, natisod. Pag tisod niya yun, basag dito, putok yung face niya, putok dito. So, brain na naman. So, second operation sa brain. Yung second na yun, ang sabi ng doktor, hindi ko may assure sa inyo na 100% makaka-recover to. So, awa ng Diyos na naka-recover naman siya. And tinatangan ko na yung loob ko na sabi ko, ano kaya dalhin ko sa albularyo? Kasi maraming mga incident na nangyayari sa kanyang buhay na parang ang tingin namin parang pwede sa albularyo. Pero hindi namin ginawa. Tapos awa ng Diyos, siguro, miracle din, na naka-recover ulit. And the last time, lalabas na rin sana kami ng hospital. Hindi na siya makapagsalita. Tapos, nakatitig na lang na ganyan. Tapos, ilang hours na gano'n. Nung mamatauhan ulit, tinanong ng doktor na, pinapa-identify sa kanya yung kaki. Alam mo to? Nakatitig. Hindi niya alam ang susi, hindi niya alam i-identify. So after that, pina-identify ako, hindi rin ako kilala. So sa madaling salita, wala siyang nakikilala sa amin. So, ayun siya, yun nakita ulit, mayroong, mayroong blood clot na naman doon sa pinag-operahan sa kanya. So, ang ginawa ng doktor na doon, nilagyan ng tubo,
tinubuhan na lang siya. Siya ba ang tawag doon? Ganun, no? Ang nilagyan dito ng tubo, ang nakapagtataka yung modern medicine natin, yung tubo na yun, hinahanap namin kung saan nandun. Wala, yung pala nandun sa loob ng balat. Doon siya lalabas sa kidney. Para yung water from the brain, lalabas doon, saka yung blood clot doon sa brain, sa kidney sasama, doon sa urine sasama. So, tingin, nagkaroon ng sa amin sa church, magkakasama kasi kami sa church, si Nila at saka si Vilma. Sabi ni Vilma, sis, attend tayo ng presentation, product presentation, sabi nga. Sabi, ano yun? Sabi niya, basta tingnan natin, hindi rin niya alam. So sabi ko, sige nga, pati si Father, invited, kanya sabi ko, sige, subukan natin, tingnan natin. Kasi ano sa isip ko, Lord, ang pinipray ko, ano ba ang gamot na pwedeng makatulong sa pamangkin ko? Kasi yun po ay pamangkin ko, dalawa kami magkapatid. Nung namatay ang kapatid ko, may anak siyang 5. Yung dalawa, kinuha ko kami ng mother ko, pinalaki, pinaaral, hanggang sa magpapamilya. Tapos yung 3, nandun sa hipag ko. Tapos nung mag-college na yung mga bata, lahat nasa akin. Ako naman kasi, 8 years bago nagkaanak. Kaya parang nasubaybayan ko ng gusto yung 5 kong pamangkin. Kasi yun lang na ibinili ng kapatid ko na sabi niya, alagaan mo naman yung mga anak ko, sabi niya nga. Kasi walang kakayahan yung hipag ko para mapalaki niya yung kanyang mga anak. So to make this story short, lumaki naman ang mga bata. At yun nga, nag-attend kami ngayon ng product presentation na sa pangunguna ni Milo at saka si Dr. Jenny, yung asawa. So nag-attend kami. Pag doon, sabi ko, ang gusto kong marinig sa nagsasalita na ito, ano ang health benefits ng product nito? Kasi gusto kong malinawan, gusto kong maunawaan, ano bang meron? Dahil mahirap naman yung i-discuss nila yung kinikita, i-discuss nila yung produkto na hindi ko alam kung ano ang magiging epekto sa tao. Ang concern ko, kung ano ang makakatulong sa pamangkin ko. Sabi ko, baka ito na yung aking answered prayers na gamot para sa aking pamangkin. So, nung matapos, sabi niya, mag-member na kayo. Sabi ko kay Sister Vilma, paano ba tayo mag-member ito? Hindi ko naman naiintindihan masyado yung mga paliwanag. Siyempre may mga ganitong sharing, may nag-present, ganyan. So hindi masyadong malinaw, ganon. And then after a week siguro yon, nag-present si Doktora na siya lang, ginamit yung kanya computer, tapos sa bahay ni Nida, sabi ko, alika Doktora, punta ka sa amin, sabi kong ganon, para maipakilala ko siya sa pamangkin ko. So dinala ko naman doon. Pagdating doon, parang na-attract yung pamangkin ko na gusto niya. Wala pa siyang idea, wala siyang naririnig tungkol sa sarili, tungkol sa produkto, ganyan. Ano yung labi ko? Tapos, that's normal. tapos ano siya, sabi sa akin ng pamangkin ko, magkano ba ang membership? Sabi niya. Sabi ko, hindi rin gawang biro. Siyempre, nagbayad kami sa Asia ng almost 4.7 million. Tapos ito, gagastos kami na hindi namin sigurado kung ano kahihinat natin. No? Sabi niya, sige, ikuha mo ako. Sabi niya gano'n. Talaga? Ngayon, kinumbins ngayon na niya ako ni Doktora na parang mayroong yung para leg ko si Marvin, ako muna ang mag-member. Sabi niya,
So, napilitan ako para lang magkaroon ng gamot, no, ng portier. Tapos, pagka nag-member ako, tapos may-member ko siya at the same time, and then, ang ginawa po namin, 6 capsules sa umaga, 6 capsules sa gabi. Talaga pong rigid ang ginawa namin. Alam niyo po ang naging resulta sa kanya. Mabilis yung kanyang pagbalik ng kanyang speech, kanyang movement. Akala namin magkakaroon ng depresya kasi sabi ng doktor, obserbahan kung what part of the body ang medyo magkakaroon ng kahinaan. But then wala kaming napansin na lately. Pero nung una, parang hirap na hirap siyang bumangon, kinuha namin siya ng caregiver, tapos kinuha namin ng boy na tag-alalay, ganyan. Eh kasi lalaki, hindi naman, kung babae sana, di pwede sana ako, kahit akong matanda na ay makapag-alalay sa kanya. At di, tapos, may napapansin ako sa kanya, yung kanyang prostate niya, sabi ng doktor, hindi gumagalaw, hindi lumalaki. Pero, ang tingin niya parang sa papaliit pa, parang, ano ba tawag doon? Parang nilalanta. Parang ganon. Tapos, ang masakit pa doon, diabetic siya. Yun pa yung isang ano sa kanya nung siya inoperahan sa brain. Diabetic ang pamangkin ko. So, alam niyo ba ngayon, ang pamangkin ko, nakapag-walking na ulit. Pero may company, may alalay siya. Hindi na siya yung katulad ng dating pag bumangon, parang yung bang sisisid na ganyan, yung mag-walk na parang mawawala ng panimbang. This time, nag-walk siya sa umaga, nag-walk siya sa hapon. At ang sabi sa akin, Tiyan, sabi niya, paano pagkaupos na yung aking gamot? Sabi niya, ay sabi ko, bibili ulit tayo. Pero ngayon hindi na 6. Ngayon, every 3 sa umaga na lang, 3 sa gabi. So, yun ang gusto kong i-share na napakalaking tulong ang 4th year na to sa mga may